So, guys, so bago pa lang, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you, thank you po. Oh. Ngayon, masasabi ko ngayon ay subscribe. Yan lang din ngayon. Talagang matindi talaga stress ngayon, guys. Pero itong mukha natin ngayon, natutulog ako na katabi ng mga ganito. Daming ganito sa kwarto, nagsisitapil tayo. Hallelujah, at least may improve din, may progress din. May sitapil, vitamin C yun. Sa isang araw, saka fish oil. Cetaphil na blue yung pang cleansing lang, at saka Cetaphil na moisturizer. Maganda ang Cetaphil, proven talaga siya. Tapos may ng gulay, brown rice, tapos tulog na maaga. Ngayon pwede tayo, nag-vlog tayo trabaho ka rin, exercise, pull up tayo, yun lang. At saka positive thinking. Wala na ba tayong asawa ngayon? Wala pa ba tayong asawa ngayon? So baka coming times, so next year or future times, yan ang pinagdadasal ko talaga. Yun lang din sa masasabi ko ngayon, na medyo gagawin ang lahat para kagad Yahweh. Yun lang talaga pangarap ko. At kasama mo yung mga taong pareha din nagtiwala kang God Yahweh. Yun ang pinakamagandang kasama. Na kayo nagmamahalan at sa mahal sa kapwa-tao mo, yung mga pagkatiwalaang tao. At tinatanggap ka na wala kang pera. Yun ang pinakamaganda. The greatest gift, magandang regalo. Yun lang masasabi ko sa panahon ngayon. Talagang money is not the solve everything. Maniwala ka sa akin. Kahit masabihin ko 37 million pa ako noon, gastos dito, gastos doon, tulong dito, walang masama tumulong. Masama dito yung mga taong tinulungan mo, na baka mapasukan ng evil spirit, alam nilang anong pangalan mo. Puro yun lang din, na maganda talaga yung sa simbahan. Ganda talaga yung talagang may takot ng God Yahweh, at saka magsilbi. Siguro hindi ko rin alam kung bakit yun, pero matagal ko talaga pinagdarasal yan. Yun lang din sa ating panahon ngayon, na hindi ka siguro doon na maraming pera. Marami kang kain dito, hindi ka magpagsabihan, hindi ka makinig sa ibang tao kasi may pera ka, di ba? Medyo mataas na yung tingin sa sarili mo. Diba? Marami ka na mga pangarap, pero yung wala tayong consultation or paalam o pagtatanong ni God Yahweh, tama ba itong gagawin ko, God Yahweh? Medyo masyado tayong nagtiwala sa sarili. Yun ang mali ko noon. Yung worldly pa yung isip ko. Hindi pa ako spiritual. Kasi hindi pala stress ang buhay kahit wala kang pera. Hindi pala stress yun na pareha lang naman sabihin mo marami kang pera o milyon-milyon, stress ka rin kasi baka maubos. Wala kang pera, stress ka rin. Pero ang reality pala, ikaw lang pala nag-create sa stress mo. Sample lang. Kung alam mo yung gagawin mo, yung sample lang, sabihin mo marami siyang pera, nag-aalak sigarilyo doon, chicks doon, nagdodroga. Worse na buhay yun. Pero kahit wala kang pera, kahit kunti lang, may kita ka, alam mo yung gagawin, may kaalaman ka, hindi ka nagkakasakit, alam mo yung mga kakainin mo, mas mayaman ka pa physically kaysa maraming pera. Kasi sabihin mo marami silang pera doon, nagkasakit, high blood, cancer, diabetes, saan pupunta ang pera nila? Doktor, hospital, di ba? Hindi ko sinasabing masama sila. Ang pera nila, nagtatrabaho lang sila para sa sakit nila. Ako, kahit wala akong pera, hindi tayo magkakasakit ng matindi. Kunti-kunti lang infection, pero yung mga cancer, diabetes o high blood or mga anong klaseng grabing sakit, malatinding sakit yan. Ang iba nasasangla yung lupa nila. Kasi bakit? Wala silang time. Wala akong time mag-aral. Wala akong time magkain ng tamang pagkain. Wala akong time mag-exercise. Wala akong time na mag-aral sa mga libro, magbili ng libro, mahal. Marami silang excuse, pero yung kinakain nila mali-mali, inom ng soft drinks, inom ng mga processed food, tapos malapit pa sa mga kuryente, di ba? Wala pa mga research. Yun ang dahilan, nagkakasakit sila kahit marami silang pera, nauubos pa rin yung pera nila, di ba? Wala rin, di ba? Quits tabla rin din. Kahit sinabi nila, wala akong pera, ganito lang ako, okay lang, may libro ako, may God Yahweh ako, at saka binigyan ako ng mga gift na syunggay, kalaman. It doesn't matter kung gaano karami yung pera mo. Sabihin mong 20 million, 200 million yan. Pero actually,
Yan, pamimigay mo yan. Kung hindi mo gagamitin ng maayos, hindi mo ibabudget ng pera, wala lang din yan. Kung magkasakit ka, ma-aksidente or maano, walang saysala yung pera. Importante dito na ginagamit natin yung blessing para pagpuri at pagpakilala ni God Yahweh sa buong mundo, sa lahat ng tao. Yun ang pinakamahirap at pinakamagandang mission. Pero kung gagawin ng mission na yan, kailangan ng pera talaga yan. Kailangan mo harapin lahat ng mga trials, iba-ibang klaseng tao. Pag-adjust, parang fellowship yan. Paano mo maghanap buhay ka habang ka nagsuserve ng God Yahweh? Paano ka nabubuhay? Paano ka kikita ng pera para sa mga pangailangan mo? I think talaga is its community. Kailangan talaga na may mga pagkatiwalaan grupo na nasa simbahan na pagkatiwalaan. Hindi lahat sa simbahan pagkatiwalaan, pero choosing of the choosing talaga. Na ang pagsilbihan nila ay si God Yahweh at walang iba, hindi sa sarili nila. Diba? Mahirap hanapin yan at mahirap i-adjust yan. Pero we have the mission. Hindi pwede na ako tunganga lang ako. Pero hindi ibig sabihin din na may pera ka na, solved na. Hindi ganun ang mindset ko, pero wrong pala yung mga belief ko. Na kahit gaano ka karaming pera, gandang bahay mo, kailang business mo, kung wala si God Yahweh sa buhay natin, wala lang din. Yun lang siguro ang nakuha ko na lesson nung sa Lotto noon. Di ako nanalo na 37 million saka 17 million. Kasi iniisip ko, nagpe-pray ako ni Abba Yahweh, nagkilala ko siya. Pero medyo hindi ako nagtiwala o hindi siguro ko masyadong naintindihan ano talagang buhay. Basta isip ko pera-pera lang noon eh. Mukhang pera ako eh. Totoo. Pero hindi ko alam na malalampasan mo pala yung problema mo kahit wala kang pera. Basta may kaalaman ka at si God Yahweh, okay na. At gagamitan ka niya mga tools. Bibigyan ka niya ng tools, mga kaalaman. Kasi hindi pera. Ngayon, ang mga isip sa mga tao ngayon, pera-pera na lang. Yung swerte, pera-pera na lang. Pera na lang lahat ng iniisip nila. Pero actually, may iba-ibang blessing na binibigay ni Abba Yahweh. Hindi lahat nakukuha sa pera. O yung nagkasakit ka, babayaran mo sa doktor. Ang iba gumagaling ba, di ba? Hanggang sa kamatayan kailangan ng pera. Pero ang pera, ang lahat ng bagay na meron natin ngayon, galing ni God Yahweh yan. At kailangan natin i-acknowledge siya, ipaalam ang lahat natin ginagawa. Nasa Proverbs yan, chapter 3. In all your ways, acknowledge all you do, all you say, kang God Yahweh. Hindi yan, ako lang desisyon nito, ganito. Yun ang mali sa mga tao ngayon. Ako, hindi kang God Yahweh, diba? Hindi Abba Yahweh, okay ba itong gagawin ko? Please guide me, help me. Pero ngayon, yun lang talaga ako, maingat ako sa decision ko. Abba Yahweh, is this the sign? Abba Yahweh, kahit tahimik ako, ganun ako mag-isip. Abba Yahweh, is this the right time? Every year noon pa, medyo hindi pa nagsasay ng yes si Abba Yahweh. Pero there will be a right person, a right place, right time, at the right time, at the right person. Right place, at the right time, at the right person. Yun. Hindi lahat natin pipilit talaga ngayon. Pero, at sisipagin natin. Magpipray pa rin. Work hard, pray hard, saka believe hard. Talaga. Yun na talaga na, yun talaga kailangan mo i-balance. Na si God Yahweh talaga pinakauna. At pangalawa ng lahat ng bagay sa mundo. Pamilya mo, jowa mo, anak mo. Yun lang din na kung si God Yahweh, siya ang nagbibigay sa lahat ng anong meron natin. Yun talagang mali ko na puro kinuha niya ako sa mundong buhay na yun. Hindi naman talaga gumawa ng mga droga kasi mga bisyo, kasi love ko si God Yahweh. Hindi ko nagagawa yun, nagpo-fornicate na kahit sino-sino babae tinitikman, girlfriend nito, girlfriend doon. Mahirap hinanap yung hinanap ko talaga. Ngayon lang 2022, 2024 lang nahanap. Napakatagal. 2012 ko pa nalaman to 13 pa So, nag-abot pa ng 11 years. Kakahintay ko para makita ko lang yung sign ngayon. At totoo lang. Yun lang din 20s pang edad ko. Yun lang talaga na Abba Yahweh's life is good. Talaga sa katotoo. Pero, hindi natin napipressure, napipilit yung tao. Abba Yahweh is this a sign?
Please help me, guide me. Yun lang talaga ang mga tao ngayon na yun lang din na maganda talaga na yung lahat ng gagawin natin, iisipin, nasa Proverbs yan, chapter 3, verse 5, na lahat ng iisipin, gagawin, ayon sa kagustuhan at sa willingness ni God Yahweh. Kasi minsan, hindi lahat ng gusto natin ay gusto ni God Yahweh. Minsan, may pusaw si Orange, Oranggi. Hindi lahat ng iniisip natin guys ay gusto ni God Yahweh. Minsan nagsasideline ka ng babae, di ba? Kasi marami kang pera sa mga spa doon. Pero mali pala yun. Kasi pag may pera ka, para kasi siyang kabayo. Ang kabayo, hindi mo siya bibigyan ng kontrol. Ikaw kukontrolin sa pera. Totoo. Itong isip natin. Pero mas maganda na yung isip natin, buhay at pera natin, naka-connected ba? Naka-connect sa kagustuhan ni God Yahweh. Hindi sa sarili mong, Yahweh, magta-try lang muna ako doon sa bar. KTV bar. Hindi ako ganun. Pero siguro noon, ganun ang isip ko. Siguro, parang, mas maganda talaga na malimad-mad ba, parang mabigyan ka rin na hindi naman talaga ako masamang tao. Mag-try lang, curious lang. Hindi naman talaga ako ganun na tao. Pero mas maganda talaga na tayo, kahit sa sino nanood tayo, mas maganda talaga na ayon sa kagustuhan ni God Yahweh, hindi na talaga sa ating sarili iniisip natin. Paano na lang nalungkot ako? Paano na may ibang tao kasing ganito yung malamundo. Pero sa pinsan namin, paano na lang hindi ako makadate? Paano na lang may stress na ako sa bisyo ko? Paano na lang hindi ako makadroga o maka-chicks doon o makaalak? Paano na lang hindi ko makatulog? Di ba? Maraming taong ganun ngayon. Pero ang tanong ko, is these things is worth, tama ba ito? Yun na talaga, pag mali ang desisyon natin, patay. Lahat ng all just one mistake. Na kung magkaanak ka, sure ka ba na paglaki niya, tutulungan ka ba talaga? Pangalawa, kung mayaman ang asawa mo ngayon, sure ka ba na ma-handle mo ang pressure sa buhay? Yung mga bayarin sa bahay, mahirap ang naawa ako sa mga babae. Yun lang talaga mag-asawa na samahan talaga ang babae pag negosyo. Pero ngayon, alam ko kasi, ang mga mata ng tao ngayon, tingin na tingin sa iyo naka-observe Yun talaga na maingat din. Kung wala ka rin pera, para ka rin basura, di ba? Saan ka napupunta? Di ba? Maganda talaga na be wise. Paano mag-handle. Pero ang lahat, isaalalay natin yung buhay at security natin kay God Yahweh. Hindi tayo magtiwala sa sarili nating kaalaman. Hindi din ako nanginginom, hindi ako lasing, hindi ako addict na high, wala. Gusto talaga natin na sa panahon ngayon, ang mga tao, selfish lang sila Sarili lang iniisip nila. Paano na lang ang buhay ko? Paano na lang ang bisyo ko? Paano na mga kaibigan ko? Hindi, yun lang talaga minsan na hindi lahat ng nagugusto mo ay ayon at gustuhan ni God Yahweh. Minsan, yung kakabisyo mo, pupunta sa ibang masamang tao or masamang gawain na hindi rin kilala si God Yahweh. Baka yun ang nakakapahamak mo. Minsan, magta-traitor din sa'yo. Hindi lahat ng mga tao is friendly or kahit religious nga. Yun lang talaga na hindi rin basihan sa kagwapuhan yan o maraming pera. Maganda talaga yung laman ng utak kung paano talaga mag-isip at paano niya ginagawa yung buhay niya. It's hard to distinguish, malaman kung talagang tao na to tama ba ito. At minsan din mahirap din alamin din yung sarili mo. Maraming taong ganun It's hard, maraming aralin, pero hindi tayo magpapaekto nun kasi may process talaga, may process talagang buhay. Hindi pwede na okay lang to, basta ko lang, di ba? Pag may pera, may iba kasing taong pag may pera, nasanay ng maraming pera. Pag walang pera, namamatay. Yung iba nasusuicide. Mas maganda, nasanay ka sa walang pera. At paghirapan mo, at saka wag dadaan ng mga instant gratification. Ganito, easy lang lahat yan, ganito. Yun talaga na, itong pinag-pray ko, itong mga bato ngayon, ito, sinusuot ko, pinagdarasal ko yan, ni-research ko yan, hindi yan na sarili ko lang kapananan, di ba? Parang self-interest lang, hindi.
Yun talaga na ginagawa ko to, binili ko to para magawa ko yung gawain ni God Yahweh at sa buhay at sa trabaho. Hindi siya talaga ganun kadali ngayon. Sa daming stress, sa daming taong jealousy, di ba? Taas ang competition. Minsan, ewan ko na lang, ano na mangyayari sa mundo eh. Pero at kahit anong mangyari, laging uunahin si God Yahweh at hindi sarili. Yun ang natutunan ko na not all you want is, hindi lahat na naisip mo, ginagawa mo ay tama. Minsan kailangan natin magtanong o mag-imbestiga. Tama ba ito God Yahweh yung gagawin ko? Hindi. Yun talaga na kailangan natin na close relationship. Kung sa magjowa, mag-relationship. Diba? Malungkot ka nga kung hindi nag-update, diba? Lalo na si God Yahweh, guys. Yun talaga, unahin natin na si God Yahweh at asawa mo, kayo sa asawa mo, love nyo si God Yahweh, hindi yung asawa mo lang or personal na nangyari. Kailangan talaga na be wise. Kasi alam mo, yun lang din natutunan ko, guys. Yun ang mga nalaman ko based through experience. Hindi lahat na babasihan niya sa pera o gaano kasikat o pogi yung tsura mo, hindi. Talagang importante talaga na tayo ilapit yung buhay natin kay God Yahweh at ang ating daan ay will succeed. Pero hindi lahat na nagugusto natin ay mag-yes ka agad si God Yahweh, hindi. Talagang kailangan natin mag-investigate. So nagpapasalamat pa rin ako ni God Yahweh na hindi lahat nasusolve sa pera, na marami kang pera. Minsan God Yahweh will find a way na ikaw makalapit sa Kanya at hindi dapat magtiwala sa sarili. Kasi minsan kala mo yung mga kaibigan mo mabait sila, parang totoo na. Minsan may mga tao kasing hindi nila spiritual, hindi nila kilala si God Yahweh, hindi nila alam ang Bible. Basta alam ko lang may langit lang doon eh. Minsan lang kasi yun lang, guys. So like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Yun lang natutunan ko, guys, last 12 years ago, 2012, 13, na taon na 20 years is just immature. Kailangan talaga na pag-aaral, communication sa Bible at communication ni God Yahweh. At ang buhay talaga, guys, hindi lang sa school work, guys. At magasakit ang pinaka-problem sa tao. Kasakit, walang pera at walang salvation. Kasi ang pag-abot pa sa Bible, guys, sa kaligtasan, it takes challenge. Pero yung challenge na saan is hard but it's possible. Hindi man madali yan. So like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Maraming salamat po. Sana na natutunan po kayo ngayong gabi, guys. Effort with this love. Maraming salamat po sa papanood. At excuse me. See you every day and see you next year. Okay, with more blessing and more positivity at more knowledge. Maraming salamat po at more good health at more long life. Thank you, guys. Love you all. See you po. Okay, vlog tayo sa Friday ng gabi. Thank you po.